Amen. And ito po ay sa Matthew chapter 25. At yan po pag-usapan po natin kwento ngayong tanghali pong ito. Ang tinatawag po dyan, ang passage po na yan ay alam po ng karamihan bilang the parable of talents. Pero punta po muna kayo ng Luke chapter 12. Lagyan niyo po ng bookmark or something ang Matthew chapter 25. Yan po yung magiging text po natin for this afternoon. Pero punta po muna kayo ng Luke chapter 12. Luke chapter 12. At may bagay na po akong gusto sa inyo ipakita sa Luke chapter 12. Kung saan ko po nakuha yung inspiration po para po sa sermon po na to. Okay? And sa Luke chapter 12, tingnan niyo po sa verse number 37. Luke 12 verse 37. Sabi po ng, "Blessed are those servants whom the Lord, when He cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that He shall gird Himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. And if He shall come in the second watch, and come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. For this know, that if the good man of the house had known what hour the thief shall come, he would have watched, and not have suffered his house to be broken through. Be therefore ready also, for the Son of God, or for the Son of Man cometh at an hour when you think not." At kung tingnan niyo po yung concept, yung konteksto po nung sinasabi sa Luke chapter 12, makikita niyo po rito na ini-encourage po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostol. Si Jesus Christ ay nagtuturo po sa kanyang mga tagasunod na sinasabi niya na kailangan maging handa kayo sa lahat ng panahon. Okay? Kasi ang sinasabi niya na kapag na pinagpala daw ang lingkod ng Diyos o ang lingkod na matatagpuan ng kanyang amo na nagbabantay. Sabi doon sa verse 37, "Blessed are those servants whom the Lord, when He cometh, shall find watching." Okay? At ito yung sa parabola kasi ang hinahalin tulad po ng Panginoong Jesucristo rito ay yung isang tao na meron daw pong, sabi po doon sa verse 39, "And this know, that if the good man of the house had known what hour the thief shall come, he would have watched and have not suffered this house to be broken through." So kung iisipin natin, ang isa po sa mga gusto ko ipakita po sa inyo rito, na kapag gumagamit ang Panginoong Jesucristo ng parabola, ang parabola po ay isang kwento na hindi po totoong nangyari. Okay? Pero isa po itong makatotohanan, kumbaga isa po itong batay po ito sa totoong senaryo sa mundo, para ituro po ang isang espiritual na katotohanan sa atin. Ginagamit po ng Panginoong Jesucristo ang isang pisikal na bagay para ituro po ang isang espiritual na katotohanan. Okay? At ang sinasabi po ng Panginoong Jesucristo rito, na kung tayo ay maglilingkod sa Panginoong Jesucristo, huwag daw po tayong maging patulog-tulog. Kumbaga tayo po ay maging alerto, sort of like para daw kung meron kang bahay, na kumbaga kung gano'n natin pinoprotektahan yung bahay natin, di ba, na huwag tayong mapasok, tama? Kasi kung alam mo nga naman kung kailan papasok yung magnanakaw sa bahay ninyo, aba, hindi ka na matutulog, di ba? Alam ka namang papasok yung magnanakaw, tutulog ka pa, di ba? Siyempre, hindi ka na matutulog kung alam mong nanakawan yung bahay mo. Pero dahil hindi mo alam kung kailan ka nanakawan, ang sabi na, ang ginagawa natin ay pinagbubuti natin upang protektahan yung ating tahanan. And sabi ng Bible, kung kayo maglilingkod sa Panginoong Jesucristo, ang pinopoint out ni Jesus Christ is dapat ganun din yung maging attitude ninyo, kumbaga, na para kayong nanakawan. Na hindi kayo dapat magpatulog-tulog, maging alerto kayo. Okay? Now, ang interesting dito, isa pagka tinanong actually sa verse 41, tignan niyo po, verse 41, tinanong actually ni Peter kung para kanino yung parabola. Okay? Kasi kung titignan niyo po ang Bible, tuwing nag-preach si Jesus Christ, meron po siyang mga parables na sinasabi, and I think sa Matthew, sinabi niya na yung parables ay ibinigay para sa atin ng mga mananampalataya. Kung papansinin ninyo, kasi sabi ng Bible, "The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, neither can they know them, for they are foolishness unto them, neither can they discern them, neither can they know them, for they are spiritually discerned." So sinasabi ng Bible na ang libro, ang Bible, ay maraming malalalim na bagay sapagkat pinili ng Diyos niya itago ang mga katotohanan ito sa mga tao na hindi nananampalataya. Okay? Na ibinigay lamang ito sa mga tao na mayroong banal na spirito. So si Pedro ngayon, tinatanong niya yung Panginoong Jesucristo. Tingnan yung verse 41, sabi po doon, "Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all?" So sinasabi na po ni Peter, ito bang sinasabi mo sa amin, Lord, para ba to sa lahat?
unbeliever man or mananampalataya o para lang ito sa mga mananampalataya katulad namin. So, kung sa ganitong punto, dapat sasagot na ang Panginoong Jesucristo ng directly. Tama? Yes or no. Kasi yes or no ang question eh. Or, actually may options. Pero, sinasabi ni Peter, "Speakest thou this parable unto us or even to all?" So, dalawa lang yung pwedeng maging sagot. Sa inyo o sa lahat. Pero, pansinin niyo, sumegwa yung Panginoon. Tingnan niyo yung verse 42. Sabi ng Bible, "And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord when he cometh shall find so doing. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath. And if that servant say unto in his heart, The Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the manservant and the maidens, and to eat and drink and to be drunken, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him asunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither according to his will, shall be beaten with many stripes." Pansinin niyo yung verse 48. Ito po yung verse na nasa bulletin po natin. Sabi po doon, "But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes, for unto whomsoever much is given of him shall be much required, and to whom men have committed much, of him they will ask the more." Anong sinagot ni Jesus Christ kay Peter? Tandaan niyo, yung question ni Peter is para ba ito sa lahat, or para lamang ito sa mga mananampalataya? At naniniwala ako kung bakit hindi directly sinagot ni Jesus Christ to, is because it applies to both. It applies to sa ating mga mananampalataya, at ito ay maaari ding may apply, yung kwento na yun ay maaari ding ma-apply sa mga taong hindi nananampalataya. Brother Chris, paano i-apply sa mga hindi nananampalataya? Well, kasi ang sinasabi ni Jesus Christ na kapag dumating siya, okay, hindi ninyo alam kung kailan siya darating. So kung ikaw ay hindi mananampalataya, kung ikaw hindi mo pa alam kung saan pupunta yung kaluluwa mo pag namatay ka, okay, dapat ngayon palang alamin mo na. Kasi hindi mo alam kung kailan darating ng Panginoong Jesucristo, hindi mo alam kung kailan ka huhusgahan ng Diyos. Sabi ng Bible, "It is appointed unto man wants to die, but after this the judgment." So lahat tayo mga tao mamamatay. Ang problema, hindi natin alam yun. Yun yung una. Pangalawa, hindi pa natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Right? So kung ako sa inyo at hindi nyo pa alam kung saan pupunta ang kaluluwa nyo, dapat ngayon pa lang maging mamatsyag na kayo, dapat ngayon pa lang alamin nyo na kung saan pupunta yung kaluluwa nyo pag namatay kayo. I think that's the application of that. Pero pangalawa, sa mga mananampalataya, sinasabi ng Bible, huwag kang papatay-patay. Kasi ang warning, sinasabi ni Jesus Christ doon sa verses 42 hanggang 48, na ang isang servant, dapat daw nagiging mapagmatsyag siya. Kasi ang isang servant na hindi mapagmatsyag, ang isang lingkod ng Diyos na hindi mapagmatsyag, technically, ang gagawin niya ay magpapatay-patay siya. At ang sabi pa nga doon, sa verse number 46, tingnan niyo po, so verse number 45, sabi po doon, "But and if that servant say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the manservant and maidservants, and eat and drink and to be drunken." So sinasabi ng Bible, dahil papatay-patay siya, inaabuso niya na yung kanyang mga subordinates. I believe yung servant na tinutukoy dito is parang mayordoma, so to speak. So meron siyang mga katulong na under sa kanya. At ang sinasabi ng Bible ni Jesus Christ na kapag ikaw ay isang gano'n nakatiwala, iisipin mo na ikaw na yung boss kasi tumatagal. Nakikita natin ito, di ba, sa paramihan sa mga nagtatrabaho sa atin. Alam natin na kapag yung supervisor natin, okay, hinayaan siya ng boss niya, right? Yung mas mataas pa sa kanya na gawin na lang kung ano yung gusto niyang gawin, aabusuhin tayo ng mga supervisors natin. Tama? Right. And so, ang sinasabi ng Bible, na kung kayo daw ay lingkod ng Diyos na papatay-patay at dumating yung pagkakataon na dumating nga yung Panginoong Jesucristo, sabi ng Bible, kayo daw, tingnan niyo po yung verse 47, sa bandang dulo po, sabi doon, "Shall be beaten with many stripes." Okay? Tandaan nyo, sinasabi ni Jesus Christ, ang kasalanan nung lingkod na yon ay, tandaan nyo, hindi niya sinabi nakapatay siya, hindi niya sinabing gumawa siya ng kasalanan against the laws of God, pero sinabi niya, hindi lang siya naging
siya naging alisto. Hindi lang siya naging prepared sa pagdating ng Diyos niya. Okay, ng kanyang Panginoon. Pero sinabi ng Bible na siya magkakaroon siya ng maraming stripes. And ang stripes ay isang uri ng parusa sa Old Testament na kapag may hindi ka ginawa according sa law, ito yung isa sa mga punishments na ibinigay ng batas ni Moses, right? Na ikaw ay papaluin or ikaw ay hahampasin ng maraming beses. Pero pansinin niyo yung verse 14, sabi doon, but he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. So ang comparison na pinapakita sa atin ng Diyos, mga kapatid, ni Jesus Christ, ay yung isang mananampalataya, saved Christian, na hindi alisto sa pagdating ng kanyang Panginoon, compared dun sa isang tao na hindi saved, na in fact, worthy siya, sabi niya may kasalanan siya na dapat siyang parusahan, na dapat siya makatanggap ng parusa. Pero sinasabi ng comparison na yun, mga kapatid, is that number one, ang mas maraming parusang matatanggap, hindi po yung talagang worthy ng kasalanan na yun. Hindi yung talagang gumawa ng kasalanan na yun, kundi yung servant na nagpapatay-patay. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. At ang question, bakit? Kasi ang rason, sabi ni Jesus Christ, is kapag sa inyo, maraming binigay, marami din kayong pupunin sa inyo, maraming aasahan sa inyo. At yun yung title ng sermon po natin ngayong tanghali. Sabi, ang pamagat po ng sermon ko is, to him, much is given, of him, much shall be required. Sa kanya na tumanggap ng marami, sa kanya din hahanapin ang marami. Okay? At makikita po natin itong konseptong po ito, especially sa kwento po, na ibinigay po ni Jesus Christ. Punta po kayo ng Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Makikita po natin yung kwento po na to sa parable of talents. Kasi, yung parable of talents, number one, ang purpose po nung parable po na yan, sabi po ng Bible, sa verse 14, for the kingdom of heaven is as a man, Matthew 25, verse 14, sabi po doon, for the kingdom of heaven is as a man traveling unto a far country. So, sinasabi po ng Bible, na ang kwento pong ito ay patungkol sa kaharian ng langit. Kasi yung Matthew 25, pag binasa niyo po yung buong chapter, ito po ay consist ng mga parabola na pinipicture kung ano po ang itsura ng kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit. Okay? So, sinasabi ng Bible na ang kaharian po ng langit ay katulad sa isang lalaki, sa isang tao, na aalis at pupunta sa isang malayong bayan. At sabi po doon, who called his own servants and delivered unto them his goods. At ito po yung unang punto na gusto ko pumaunawaan po natin, sapagkat yung lalaki dun sa kwento, obviously, wala naman po sigurong debate, right? Yun po ang Panginoon Diyos. Okay? Yun po si Jesus Christ. Kasi in fact, sabi ni Jesus Christ, na kapag ako umalis, meron akong ibibigay sa inyo. I think that is in John chapter 16. Even sinabi ni Jesus Christ na kapag necessary na umalis ako, para maibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. Okay? So, isa sa mga bagay na ibinigay sa atin ni Jesus Christ ang banal na Espiritu, mamaya makikita po natin yan. Pero, ang sinasabi po dito ni Jesus Christ sa kwento po na to, na meron daw po isang lalaki, at yung pong lalaki na yun, isang representation po ni Jesus Christ, kasi si Jesus Christ ay nagpunta dito sa lupa, pero umalis din po siya. Okay? Umalis po siya, ngayon nasa langit po si Jesus Christ, wala naman po sa lupa ngayon si Jesus Christ. So yun po yung status ngayon ng kwento na to. And sabi ni Jesus Christ, doon po sa kwento, yung tao na pupunta po sa malayong lugar, tinawag niya yung kanyang mga lingkod and delivered unto them his goods. May binigay siyang mga bagay doon sa kanyang mga lingkod. At ang unang punto ko po na gusto ko makita po ninyo ngayong tanghali is meron pong provision ang Diyos po sa atin. The provision of God. Meron pong ibinigay na biyaya sa inyo, sa atin, ang Diyos. Mapasino man kayo. Okay? Punta po kayo ng 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Kasi kapag ito po pinag-usapan, especially, di ba, ang pinag-usapan po natin is the parable of talents. Now, to clarify, hindi po ito yung talento na marunong kang kumanta. I mean, in the context of the verse, right? Sa kwento, hindi po ibig sabihin na talent ay yung marunong kang kumanta, marunong kang sumayaw. Doon sa kwento, ang pinapatotohanan kong talent doon, pinapaukulan na talent doon, ay actually pera.
Okay? Kasi yung talent po ay pera po during the Bible days. Okay? So yun po ay quantity ng pera. Pero kung isipin niyo, di ba, how ironic ngayon, 2024, na ginagamit natin yung word na talent para sa mga kakayahan na kaya nating gawin. Tama? Pero, at ang gusto ko po ipakita sa inyo, every time kasi minsan na nagpipreach ng mga ganitong klase ng sermon, iisipin agad ng mga tao, wala naman akong talent. Di ba? Okay, yun ang una nyo sasabihin eh. Brother Chris, wala naman akong talent. Wala akong kayang ibigay sa Diyos. Okay, simple tao lang ako. Hindi ako marunong mag-preach katulad mo. Hindi ako marunong mag-gitara. Hindi ako marunong mag-song lead. Hindi ako marunong... Wala akong kayang gawin para sa Diyos. Pero, ito sabihin ko sa iyo. Kaya unang point ko sa inyo, merong provision ang Diyos para sa atin. May ibinigay na bagay sa iyo ang Diyos. Kahit na ano pa yan. Okay? Kahit na ano pa yan, huwag mo sabihin sa akin, Brother Chris, wala naman ang talento. Meron. Okay? May ibinigay sa inyo ang Diyos. Tingnan niyo po yung 1 Corinthians chapter 4. Tingnan niyo po yung verse number 1. Sabi po doon, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, sinasabi ng Bible na kung kayo ay magiging katiwala, tama, kung kayo ay magiging katiwala ng Diyos. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, una, yung relasyon ng master, yung man na umalis pupunta sa malayong lugar. Tapos sabi ng Bible, binigay niya yun doon sa servants. Kaya ang question, yung servant, ano ba dapat ang maging characteristic ng servant? Well, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, na kung kayo ay magiging katiwala, dapat daw kayo ay faithful. Okay? Ngayon, Brother Chris, anong ibig sabihin ng faithful? Ito po yung 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Ngayon, yung word na faithful, maaaring marami pong ibig sabihin yan kapag tinignan niyo po sa dictionary. Okay? Isa po sa mga dictionary, synonyms, kumbaga, ng salitang faithful is yung word na trustworthy. Okay? And bigyan ko lang po kayo ng conscious disclaimer kasi I believe that every word of God is perfect. And I believe that it's good na sinabi ng Bible na ang steward ay faithful. Pero actually, kung in my opinion, outside of the Bible, magandang word yung sinasabi na trustworthy. Okay? Hindi ko sinasabing dapat natin ipalit yun doon sa 1 Corinthians chapter 4. Pero kung isipin niyo, mas madaling malaman yung meaning ng word na trustworthy. Bakit? Kasi nandun na yung word, yung ibig sabihin ng word, right? Trust, tapos worthy. So, ibig sabihin, kung ikaw ay magiging faithful, dapat you are worthy of the trust. Okay? Kasi hindi ibig sabihin po na pinagkabigyan ka ng isang bagay na karapat-dapat ka na doon sa bagay na yon. Okay? Hindi porket alam niyo, hindi porket na may kotse ka, hindi ka naman marunong mag-drive, karapat-dapat ka na sa kotse na yun, right? Okay? Kasi, kailangan patunayan mo ang sarili mo na karapat-dapat ka doon sa bagay na yun. Trust, worthy. You are worthy of that trust. Tama? Okay? At paano, Brother Chris, paano namin masasabi na kami ay worthy ng pagtitiwala ng bagay na ibinigay sa amin ng Diyos? Pansinin niyo po kung paano dinefine ng Bible ang word na faithful sa 2 Timothy chapter 2. Tingnan niyo po verse 1. Sabi po doon, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. So, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy, na ikaw, Timothy, ay maging malakas ka, maging matatag ka sa biyaya ng Diyos, at humanap ka ng mga tao, ng mga mapagkakatiwalaang tao, para, sabi niya, ibigay yung mga bagay na narinig mo galing sa akin. Okay? So, yung mga katuruan na tinanggap mo galing sa akin, Timothy, galing kay Apostol Pablo, gusto ni Apostol Pablo na ibigay ito sa mga tao mapagkakatiwalaan. Okay? Ang question, ano yung criteria ng tao mapagkakatiwalaan? Tingnan niyo po yung susunod na part. Sabi doon, who shall be able to teach others also. So, ano ang definition, Brother Chris, ng isang faithful person? Ang characteristics na pinapakita sa atin ng Bible dito is kung ikaw ay faithful person, dapat meron kang ability or dapat meron kang desire na yung natanggap mo, ibigay mo din sa iba. Tama? Kasi sabi doon sa verse number 2, na kung ikaw tumanggap ng mga bagay na to, the same. Yung mga bagay na ito, ibigay mo din sa mga mapagkakatiwalang tao na kaya ding ituro ito sa iba. Now, uulitin ko po, hindi ko po sinasabi na lahat po tayo ay may kakayahang magturo.
Hindi ko po sinasabi na lahat tayo ay may pare-pareho kakayahan na kumanta or whatever. Okay, pero sinasabi ko po is kung kayo mapagkakatiwalaan, dapat ituring po ninyo na yung binigay sa inyo ng Diyos, number one, hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para sa ibang tao. Kasi ang sinasabi ng Bible, na kung ikaw mapagkakatiwalaan, hindi mo sasarilinin yung ibinigay sa'yo. Sabi ng Bible, yung bagay na ibinigay ko sa'yo, Timothy, yung mga bagay na tinuro ko sa'yo, kailangan ituro mo rin yan sa mga tao na mapagkakatiwalaan mo dahil ituturo din nila yan sa ibang tao, kaya po lalago yung tinuro po, hindi po siya basta-basta mamamatay. Tama? Kasi alam niyo po, ang failure ng isang simbahan, ang failure po ng isang organization, ang failure po ng isang tao is ipasa yung mga bagay na meron po sila. Ayaw nyo maniwala sa akin, basahin nyo po yung Book of Judges. Diba? Kung titignan po natin sa Book of Judges, yung generation po na yun na galing po kay Joshua, diba? Napaka maka-Diyos po nila. Godly people po yung mga yon. Pero ano po ang nangyari po over the course of the Book of Judges? Nakakagawa sila ng kasalanan, tapos sa sobrang sama ng kasalanan nila, magsisisi sila sa Diyos, babalik sila sa Diyos, patatawarin sila ng Diyos, gagawa na naman sila ng kasalanan, hihingi sila ng tawad sa Diyos, paulit-ulit. Bakit? Kasi wala nagturo sa kanila kung paano magmuhay ng payapa at maka-Diyos. At ang sinasabi ng Bible sa atin, na kung tayo ay magiging faithful, dapat kung anong bagay meron tayo ngayon, dapat ituro din natin ito sa mga susunod na generation. Dahil yun ay isa sa mga ebidensya na tayo po ay mapagkakatiwalaan. Punta ko yun Romans chapter 12. Romans chapter 12. Romans 12. Bigyan po natin ng konti pa pong detalye. Okay? Sabi ko, may mga bagay na ibinigay po sa atin ng Diyos. Maaaring sabihin nyo sa akin, Brother Chris, hindi naman ako marunong mag-preach. Hindi ako marunong mag-song lead. Pero tingnan natin ano po yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Tama? Basahin niyo po yung Romans chapter 12. Tingnan niyo po yung verse number 6. Romans 12 verse 6. Sabi po ng Bible, having then gifts differing according to the grace that is given to us. So makikita po ninyo, sabi po ng Bible, na ang Diyos, ang banal na Espiritu, meron pong mga bagay na ibinigay po sa atin. Hindi niya po sinabing binigay niya lang kay Paul, or binigay niya lang sa mga ilang tao. Sabi ng Bible, the grace that is given to us. Pansinin niyo yung enumeration. Sabi ng Bible, whether prophecy, yun po yung pagpapahayag ng salita po ng Diyos, pag-preach, so to speak. Sabi ng Bible, let us prophesy according to the proportion of faith. So, ibig sabihin sinasabi ng Bible na kung ikaw ay binigyan ng kapangyarihan o ng kakayahan na makapag-preach, dapat gamitin mo yon. Okay? At here's the thing, hindi ine-expect, mamaya titignan din po natin itong katotohanan na to, pero hindi po ine-expect ng Diyos na mag-preach ka na kasing galing ng mga nakikita mong preacher online. Okay? Like Pastor Anderson or Pastor Jimenez. Kasi alam niyo, dati nagkakaroon tayo ng problema. Eto, napansin ko po itong problema sa especially dito po sa Pilipinas, okay? Kasi karamihan po sa ating mga tao, or karamihan po sa mga kaibigan po natin, syempre familiar po sila dun sa tinatawag po na New IFB movement, or NIFB movement, okay? And, kung hindi nyo po alam yung New IFB, ito po ay samahan po ng mga, this is a non-formal, okay? Wala pong samahan, wala pong kontrata pinirman or whatever. Pero ito po ay samahan ng mga fellowship ng mga churches na hard preachers. Okay, at kung titignan niyo yung mga pastor around these churches, I would say, magaling sila. Okay? Magaling silang speaker and things like that. So ngayon, baka sila naging magaling, Brother Chris, kasi marami silang Bible na alam, maraming Bible contents yung preaching. So hindi siya patulad po ng preaching ng mga ibang mga Baptist churches na meron lang isang verse, tapos puro kwento or puro joke na, di ba? So, yun po actually yung nagpaganda dun sa preaching ng mga pastor po na ito. Okay? So, ngayon, okay, merong mga dating mga Baptist, right? Or Baptist pa naman sila kayo. Pero, meron mga kapatiran dati na galing sa ibang churches, right? Tapos, nagpipreach sila, right? Dun sa dating churches na yon, sa mga pinanggalingan nilang churches. Pero ngayon, kapag inibitahan mo sila, or pag biniro mo sila, mag-preach ka naman sa Verity, ganyan. Sabihin nila, ayoko, kakahiya eh. Okay, yun yung usual na nagiging reaction.
Pero isipin nyo, nakakapag-preach sila dati sa mga lumang churches nila. Right? Nagagawa nila yung mga bagay na gusto nilang gawin dati, or nagagawa nila yung mga bagay na katulad ng pag-preach, pag-lead sa dating churches nila, pero sa Verity, sasabihin nila, iba naman sa Verity kasi ang bigat ng responsibilidad pag nakaharap ka sa parang kasi hindi, I mean, honestly, kapag nasa likod ka ng pulpito ng Verity, syempre mahirap pantayan yung katulad ng pagtuturo ni Pastor Stocky. Kasi si Pastor Stocky yun eh. Okay, mahirap pantayan yung pagtuturo ni Pastor Anderson, ni Pastor Jimenez, kasi sila yun, well-established na sila. And I myself, hindi ko nakikita yung sarili ko na kahit na after 10 years or whatever na mag-preach ako, ganun yung level ng pag-preach ko. Hindi ko mapapantayan yung kalidad ng kanilang pag-preach. Pero, at ang sinasabi ng Bible, kung ikaw mag-preach, huwag according sa kakayahan ng iba. Sabi ng Bible, pansinin nyo, according to the proportion of faith. So, kung ano yung ibinigay sa iyo pananampalataya, kung kaya mo siyang i-preach, kung sinasabi ng Bible na i-preach mo, kapag may opportunity ka, i-preach mo. Right? Huwag kang matatakot na, ay, ang hirap naman yun kasi si Pastor Stocky yun. Yeah, of course, syempre mahirap. Pero kung ikaw gagabayan ka naman ng banal na spirito, di ba? Magagawa mo naman yun. Right? Verse 7, or ministry, let us wait on our ministering, or he that preacheth on preaching, or he that exhorteth on exhortation. Pansinin niyo ito mga kapatid. Kasi ito po, gusto kong maunawaan po natin to na sinasabi ng Bible na ang exhortation ay isa pong regalo. Okay? Alam nyo, at siguro mapapansin niyo po ito, may mga tao po talaga na biniyayaan sa ganitong regalo. Okay? Kasi alam niyo po, ako, personally okay, gusto ko na po maunawaan niyo po to. Ako, hindi ko kino-consider yung sarili ko na merong gift of exhortation. Okay? Kasi ako, kapag ako iniwan mo dyan sa gilid, dyan lang ako sa gilid. Okay? So, kung ako kausapin mo, okay, kausapin mo ako. Pero, hindi ko rin mag-guarantee, okay? Kasi alam niyo yun, may tao na kapag kinausap mo siya, kapag may problema ka, kahit wala naman siyang sinabi, yung alam mo yung sinabi nila, kapatid, pinag-pray kita. Alam mo yung na-encourage, gumagaan yung loob mo. Tama? Yun ang tawag po doon, gift of exhortation. Okay? Kasi hindi po lahat ng tao ganun. May mga, ako kapag kinausap niyo po ako minsan, kapag sasabihin ko sa'yo, di gawa mo ng solusyon yan, ganyan, di ba? Minsan, madi-discourage ko pa kausap ako, honestly, okay? Okay? Sinasabi ko sa inyo, bakit? Kasi hindi ko gift yun eh. Okay? Hindi ko gift yung bagay na ganun. Okay? Pero may mga tao na, alam mo yun, kapag sinabihan mo sila ng problema at binigyan ka nila ng advice, gumagaan yung loob mo. Okay? Bakit? Kasi, yun yung regalo niya. Okay, yun yung gift niya. At hindi ko alam, baka meron sa inyong ganun. Okay, kasi kailangan natin yung mga ganung bagay sa loob ng church kasi hindi naman lahat nasusolusyonan ng leader. Lalo na si Pastor Stocky. Si Pastor Stocky nasa Pampanga, di ba? Okay, kami pinapadala lang kami dito. And sabi ko nga sa inyo, wala ako, sa akin, sa personal opinion ko, hindi ko gift yung exhortation. Right? Pero maaaring isa sa inyo may ganung klase ng gift ang paggamitin natin dito sa loob ng church. Tama? Ano pa ito? Sabi po ng Bible, he that giveth to him that he that giveth that him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Pansinin niyo yung mga nakalista po dito. Sinabi pa dyan na ikaw na kumakanta, ikaw na, alam mo yun, nag-lead ng song leading, ikaw na prophecy nandyan. Okay? Pero, yung mga considered natin na talents in the world, right? Kasulat ba dyan? Wala. Bakit? Kasi hindi naman po pinag-uusapan yung mga ganong klase ng talento. Ang importante, ang gusto ko maunawaan ninyo, na kahit na anong kakayahan, isipin ninyo kahit sabi doon, he that showeth mercy. Ikaw na maaawain. Okay? Kasi may mga tao, okay, maaawain sila. May mga tao naman, bahala ka sa buhay mo. Diba? Kasi gift po yun eh. Okay, yung ibinigay sa inyo ng Diyos, regalo po yun na dapat po natin gamitin. Yung personality po ninyo, okay, ay regalo pong ibinigay po sa inyo na dapat po natin gamitin. Okay, kaya huwag niyo po sasabihin sa akin, Brother Chris, wala naman ako ibibigay sa church. Hindi, meron. Magagamit po kayo ng church. Ito po kayo ng 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Habang pumupunta po kayo doon, basahin ko po sa inyo yung Acts chapter 1, verse 8. At sabi po ng Bible, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you,
And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ano pa yung mga bagay na ibinigay po sa atin ng Diyos? Well, kung papasilin po ninyo, sabi po sa Acts chapter 1, nasabi po doon na ye shall receive power. So, ibig sabihin, binigyan din po tayo ng Diyos, hindi lang ng talento, kundi binigyan din po tayo ng Diyos ng kakayahan or ng kapangyarihan. Sabi ng Bible, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Kailan? Sabi niya, after the Holy Ghost, that the Holy Ghost is come upon you. Pansinin niyo po yung verse na yan mamaya, kasi mamaya babalikan po natin to. So, sabi ng Bible, binigyan kayo ng kapangyarihan nung ang banal na Espiritu ay mapa sa inyo. At sabi ng Bible na kayo ay magiging saksi sa akin dito sa Jerusalem, dito sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Okay? Bakit? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na makapag-solve it. Okay? Isa po yun sa mga kakayahan na ibinigay po sa inyo. So kung sasabihin mo sa akin, Brother Chris, wala kang binigay sa akin ng Diyos. Nung nagsabo ng biyaya ang Diyos, tulog ako. Okay, wala akong nakuha kahit na ano. Okay, well, binigyan ka ng Diyos nung nasave ka. Okay, binigyan ka ng banal na Espiritu. At pagkatapos bigyan sa'yo ng Diyos pagkatapos kang bigyan ng Diyos ng banal na Espiritu, ang sabi ng Bible, binibigyan kita ngayon ng trabaho na maging saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Tingnan niyo po sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5. Tingnan niyo po sa verse 18. Sabi ng Bible, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Ano po sinasabi ng Bible? Sabi ng Bible, doon sa first part, na ibinigay sa atin lahat ng bagay ng Diyos. Lahat ng bagay ay sa Diyos. Tama? Ang lahat ng bagay ay sa Diyos. At sabi ng Bible na tayo ay ipinagkasundo niya, nireconcile niya tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kailan nangyari yon? Nangyari yon nung tayo ay nasave. Right? Nung nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, napatawad na, binayaran ni Jesus Christ lahat ng kasalanan ng mundo, pero mapapatawad lang yung kasalanan mo kapag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Nagtiwala ka, napupunta ka ng langit, hindi dahil mabuti kang tao or whatever, kundi nagtiwala ka sa Panginoong Jesucristo. And sabi doon, kaakibat noon, and hath given to us the ministry of reconciliation. Yung same ministry na ginawa ng Panginoong Jesucristo, ng Panginoong Diyos, na nireconcile tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus Christ, yun din, yung same ministry na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung ministry ng pagkakasundo-sundo. Tama? Dahil itong mga tao na hindi naniniwala kay Jesus Christ, na hindi sila pupunta ng langit. Kasi sabi ng Bible, he that believeth on the Son hath life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, ibig sabihin, sabi ng Bible, itong mga tao hindi na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung puot ng Diyos na nanahan sa kanila. So, ang ibig sabihin ng mga kapatid, kailangan pagkasunduin natin yung Diyos kasi galit yung Diyos sa kanila eh. Okay? So, ang trabaho nga natin mga tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo is para itong mga tao na to, kausapin sila para mapagkasundo natin sila sa Diyos. Yun yung tinatawag the ministry of reconciliation. Anong bit natin, Brother Chris? Brother Chris, hindi ako marunong sa mga negotiation eh. Okay? Tingnan niyo sabi ng Bible sa verse 19. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Ano yung word of reconciliation? Ito pong Bible. Kaya pa magsusolve winning po tayo, hindi po pwede na wala kayong dalang Bible. Right? Unless kaya nyong i-quote word perfect yung Romans chapter 3 verse 23 and things like that, okay lang yun. Pero kailangan meron po kayong Bible. And here's the thing, na-experience ko na po yung both. Okay? Nakapag-experience na po ako mag-soul winning na wala akong dalang Bible. Okay? Kasi one time, kwento ko lang po, one time nag-soul winning kami, dala ko pa nung tablet. Alam mo yata ni Brother Mercury, di ba? Tapos, yung tablet ko, nireformat ko pala nung day before. Okay, so ngayon, magsa-soul winning ako, walang Bible app yung tablet ko. So, walang Bible, right? Pero, sasabihin ko lang po sa inyo, okay? Tinry ko i-quote yung verses sa kanya as much as I can. Pero, alam niyo, mas mabuti pa rin po talaga na merong Bible. Okay? So, kaya meron po kayo dapat na Bible na nila to be soul winning. Kasi yun po yung armas po natin. Okay? Yun po yung kailangan po natin gamitin para hindi po alam niyo, pag nag-soul winning po tayo, hindi po tayo dumidepende sa kung gaano po tayo kagaling magpaliwanag ng bagay. Okay? Kasi kahit na gaano ka kagaling magpaliwanag ng bagay,
kung yung tao na yun hindi maniniwala sa Panginoong Jesucristo, hindi po siya maniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kahit na si Moses pa ang bumaba dito sa lupa para po i-preach yung gospel sa kanya. Di ba sabi ng Bible yung sa Luke 16? Pag binasa niyo yung Luke 16, sabi doon, kahit na si Moses pa pumunta doon sa mga kapatid mo, hindi maniniwala yon kasi yung namatay nga na nabuhay magmuli, hindi nila pinaniwalaan. Right? So, kahit na gano'n ka pa kagaling, kung hindi sila maniniwala. Pero, ang trabaho natin, ipakita itong salita na to, okay, dalhin yung word of reconciliation at pagkasunduin po natin yung mga tao po na yun sa Panginoon. Punta po ng Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Revelation chapter number 2. So, mga bagay po na ibinigay po sa atin ng Diyos. Number 1, yung ating pong mga kakayahan. Pangalawa, yung soul winning. At gusto ko maunawaan po ninyo kahit na po ang isang simbahan, ibinibigay po siya sa atin ng Diyos. Okay? So, kung gusto po natin na magkaroon ng church, official church dito sa Cavite, obviously ito pong ginagawa po natin ay isang church service, pero kung gusto po natin dagdagan itong mga ganitong klase ng gawain, okay, ito po ay kailangan po natin, number 1, ipanalangin sa Diyos. Okay? Pero number 2, ito po ay ibinibigay din po sa atin ng Diyos. Okay? Pansinin niyo po yung nakalagay po sa Revelation chapter 2. Tingnan po yung verse number 1. Sabi po doon, unto the angel of the church of Ephesus write, this thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So, in Church of Ephesus, makikita po natin dito na isa po siyang great church. Okay? And, kung makikita po ninyo, nagtatrabaho sila, nagpupunyagi po sila, nagtitiis po sila. Pero sabi po ng Bible, sabi ni Jesus Christ, may problema ako sa inyo. Okay? And ang problema niya is kasi iniwan niya yung kanilang unang pag-ibig. Okay? Sasabihin ng mga makamundo, first love never dies. Okay? Yung Church of Ephesus, iniwan nila yung first love nila. Okay? So, yun yung problema. Kasi, nung una, mahal nila yung Diyos, right? Pero ngayon, hindi na nila mahal yung Diyos kasi na-focus na sila doon sa pagtatrabaho nila, doon sa pagtitiis nila, doon sa mga bagay na ginagawa nila aside from doon sa pagbibigay ng papuri sa Panginoon. So, kinalimutan nila yung first love nila, right? Bakit? Kasi ang dahilan po doon, mga kapatid, kung titingnan nyo po yung context, ang dahilan po doon is kasi yung mga ginagawa po nila. Nasa isip po nila, ginagawa po nila para sa Diyos. Okay, pero sabi ng Bible, nag-backslide sila. Okay? Hindi na nila mahal yung Diyos. Ngayon, ang titingnan po natin doon, ano yung repercussions ng pag-iwan nila sa kanilang unang pag-ibig. Sabi po doon sa verse 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. So, ano sinasabi ng Bible? Sinasabi ng Bible na kapag hindi mo binalikan yung first love mo, tatanggalin ko yung candlestick. Okay, ano yung candlestick? Yung representation po ng candlestick is yung liwanag na binibigay po ng church. Okay? Kasi kung titingnan po natin ang church, okay, para po ito classroom. Okay? Kasi ako teacher, tuturo, kayo estudyante, di ba? So ngayon, makikita ninyo, kung i-compare natin in physical sense, right? Ano ba pinagkaiba natin sa school? Ano ba pinagkaiba natin sa meeting ng mga, alam niyo yun, yung mga pep rally, ganun? Okay? Ano pinagkaiba natin doon? Kung physically, wala. Kasi pareho, may nagsasalita, may nakikinig, okay? May pulpito na ganito, tama? Okay? Walang pinagkaiba. Pero alam niyo kung anong difference? Kasi merong candlestick, may liwanag na ibinibigay ang Diyos kapag tayo ay nagtitipon as a church. Okay? So ngayon, kung kayo ay, sabi ng Bible, kung kayo, sa Church of Ephesus, sinasabi ni Jesus Christ, kung kayo, hindi nyo babalikan yung first love ninyo, para na lang kayong classroom. Okay? Na nandito kayo, nagtitipon kayo, okay, pero wala namang sense. Okay, makikita nyo yung, alam nyo, pansinin nyo to, and I know alam nyo to, kasi galing tayo karamihan sa mga churches na walang soul winning. Diba? O, tingin nyo ang services nila buhay. Be honest, right? Kahit sabihin niya, oh,
praise God! Hallelujah! What? Di ba kahit na jump for the Lord, kahit na ganong gawin nila ang pagpapasaya sa service nila, pag tinignan nyo yung preaching nila, patay pa rin. Kasi wala na yung candlestick eh. Wala na yung presensya ng Diyos sa kanila na kahit na ano pang gawin nila, lagyan pa nila yan ng liwanag, lagyan pa nila yan ng uso, okay, makiayon man sila sa kung ano yung gusto ng mundo. Wala nang kwenta yun. Right. Di ba, tingnan nyo yung mga pastor ngayon, t-shirt na lang yung suot. Bakit? Kasi nakikiayon sila sa mundo. Kasi ang isip nila, okay, para dumami yung tao, para maging church, so to speak, para maging in, ganito yung gagawin ko. Pero ang totoo nun, para maging church ka, kailangan mo muna, isa lang naman ang kailangan balikan eh. Balikan mo yung first love. Balikan mo yung first love, sabi ng Bible, para babalik yung candlestick. Kasi yung candlestick, hindi manggagaling sa tao, manggagaling sa Diyos. Tama? Ang question, paano namin babalikan yung first love, Brother Chris? Tingnan nyo, sabi doon, sa verse number 5, Remember therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works. Hindi po yan iterated statement kasi sabi ng Panginoon na, balikan mo yung first love, gawin mo yung first works. Okay? Kasi marami po debate, ano po ba daw yung first works? Okay? Kanina napunta po tayo sa Acts chapter 1, di ba? Or binasa ko sa inyo yung Acts chapter 1. Kung papansinin niyo po yung Acts chapter 1, sabi ng Bible, and power, punta ko po para hindi ko miss ko. Pero sabi po doon sa Acts 1, sabi po doon, and ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Okay? So, ito po yung unang ministeryo kasi, di ba, lahat naman tayo siguro mag-agree, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Right. Di ba? So, ang banal na Espiritu magpapasa atin, pansinin nyo ano yung unang trabaho na binigay? Sabi doon, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to uttermost part of the world. Ano yung first works? Yung first works, nung binigyan ka ng banal na Espiritu, ano yung unang trabaho mo? Right? Soul winning. Kasi yun yung unang purpose mo eh. Yun yung unang ibinigay sa'yo. Even in Acts chapter 1, tinuturo yun. Nung ikaw makatanggap pa ng banal na Espiritu, ito ang una mong gagawin. Magiging kang saksi. Hindi niya sinabi na pagkatanggap mo ng banal na Espiritu, magkumbaya ka, humayo, hallelujah! Di ba? Hindi niya sinabi eh. Ang sinabi niya, okay, nung ikaw makatanggap ng banal na Espiritu, ang gawin mo maging saksi ka. I-preach mo yung gospel, maging witness kita sa Jerusalem, sa Judea. Bakit? Kasi ang first works po mga kapatid, hindi po yun yung ang first works, hindi po siya mystery sa Bible. Okay, kasi itong mga tao, minsan, lalo sa Book of Revelation, di ba? Pag sinabi nila, Book of Revelation, mahirap intindihin yan. Hindi po yun. Kapag binasa niyo yung buong Bible, isa lang po makikita po ninyo yung unang gustong gawin ng Diyos. Lahat yung mga Kristiyano, ano yun? Gusto yung meaning, right? Balik po kayo Matthew chapter 25. Brother Chris, parang isang verse pa lang yung sa Matthew 25, ba? Medyo mahaba po yung sermon, pasensya na. Minsan lang naman to, sa man lang, diba? So, umigay nyo na po ako, okay? So, Matthew chapter 25. So, point number 1, may mga bagay po na ibinigay po sa atin ng Diyos. Pakita po natin yung provision of God. But number 2, makita po natin, meron pong partiality ang Diyos sa pagbibigay po ng mga bagay-bagay. Okay, ang Diyos nagbabahabahagi po siya. Sabi po ng Bible sa Matthew 25 verse 15, sabi po doon, and to one, He gave 5 talents, and to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. So, ang sinasabi po ng Bible na itong tao na ito, nung siya ay nagbigay, okay, ito po sinasabi ko po sa inyo na dapat huwag niyo pong i-compare kung ano yung kakayahan ng tao sa ibang tao. Okay, number 1, gusto ko pong maunawaan po niyo. Punta po sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Gusto ko po maunawaan po ninyo na hindi po respecter of persons ang Panginoong Diyos. Okay, so ibig sabihin, kung ang Diyos lang ang masusunod, bibigyan niya tayo ng pare-parehong abilidad. Okay? I believe that. Okay? Pero, kasi hindi po respecter of persons ang Diyos. Pero, ang question, bakit ngayon, Brother Chris, merong pagkakaiba-iba ng regalo? Okay? Now, hindi po yun parang i-compare ninyo na, ako, mas magaling ako kay ganito eh. O, mas magaling yung gospel presentation ko kay ganito. Okay? Hindi po yun ang purpose po nun. Okay? Kasi ang sabi po dun sa parabola, okay, ibinigay po yun ng tao according dun sa ability ng tao. Okay? So, hindi po yung Diyos ang may problema. Ang may problema po is tayo kung paano po natin gagamitin yung ibinigay po sa atin ng Diyos. Okay? Kasi,
ang Diyos po, gusto niya po magbigay, ang problema, kaya ba natin tanggapin? Tama? Yun po sa 1 Corinthians chapter 12. Isa po sa mga rason, pero isa rin po sa mga rason is dapat po unawaan po natin na tayo po ay bahagi po ng isang katawan. Eh syempre, alam naman yung katawan, puro mata lang, di ba? Pangit naman yun. Kung mukha mo, puro tenga lang, isang malaking tenga, pangit naman din yun, tama? Ngayon po sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 12, sabi po doon, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. You know that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Now, there are diversities of gifts. Ano po yung word na diversities? Pagkakaiba-iba. So, ibig sabihin sinasabi po ng Bible na mayroong pagkakaiba-iba talagang ibinigay sa atin ng Diyos. Okay, pero sabi po but the same Spirit. There are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, and to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, and another diverse kinds of tongues, and to another the interpretations of tongues. But all this worketh with one and the same self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. So makita po natin mga kapatid na ang Bible, nagbibigay po siya ng pagkakaiba-iba kasi pag pagkakaiba-iba po tayong pangangailangan. Tama? Ganyan po kayo ng Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. So, una po makita po natin yung provision ng Diyos para po sa atin. The provision of God, may mga bagay na ibinigay po sa atin ang Diyos na dapat po natin gamitin. Yun nga lang, meron din po partiality ang Diyos na hindi po lahat ng bagay may pagkakapare-pareho. Pero ito po ay isang ayon sa kung ano yung kakayahan natin. Tama? And ultimately, actually, hindi naman natin kayang questionin ng Diyos kung bakit nga naman ganito yung sitwasyon. Tama? Pero, kung papansinin nyo rin po sa verse number 16, Matthew 25 verse 16, sabi po doon, he that receiveth the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents, and likewise he that receiveth 2, and likewise he that received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth, and hid his Lord's money. Kung pansin po ninyo, no, doon sa kwento ng parabola, ito po isa po sa mga talagang yung kung isipin niyo lang po, parang napaka-idiot nung last servant. Kasi yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. Okay? And again, hindi po fault yun nung master, hindi po fault yun nung man, kasi sabi ng Bible, according to his ability. Right? So maaaring iniisip niya na mahina yung binigyan niya ng 1, kaya 1 lang yung binigay niya. Tama? Pero kung ako 1 lang, di ba parang challenge yun? Wala ka palang tiwala sa akin na papakitaan kita ngayon ng galing ko. Pero ang ginawa niya, wala eh. Tinago niya lang. Tama? Nilibing niya pa. Okay? Tinago niya lang yung barya. Bakit? Kasi ang totoo po niyan, okay, nasa atin po talaga yung capacity kung paano po gagamitin yung mga biyaya po ng Diyos. Maaaring may binigay sa'yo ang Diyos, tama? At maaaring yung tinanggap mo. Pero itong pong point doon, hindi po kasi kayo pwedeng puwersahin ng Diyos kung gagamitin nyo yung regalo na yun or hindi. Okay? Ako po, kahit na po gano'n ako ka-dynamic at gano'n po ako sumigaw, at sasabihin nyo sa akin, Brother Chris, para naman kinukutusan mo kami. Okay? Trabaho ko po yun kasi ako po ay preacher. Okay? Kailangan ko po maging entertaining kasi minsan nga, makita ninyo yung sa simbahan, sumisigaw na yung pastor, yung iba, inaantok pa di ba? Okay? Kaya kailangan ko po maging dynamic sa harap po ninyo. Okay? Kasi kung ako, soft preacher ako, baka mamaya lahat tayo dito tulog na, di ba? Okay? Kaya kailangan ko pong maging dynamic sa inyo. Okay? Pero hindi po ibig sabihin na nagalit ako, okay? Or hindi po ibig sabihin na inuutusan ko kayo, okay? Ang ibig sabihin po na pinapakita ko lang po sa inyo na ito po yung sinasabi ng Bible. Okay? Ngayon, kung gagawin nyo yun, hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Kasi hindi ko naman kayo kaya sa utusan sa buhay ninyo na, kailangan gawin mo to, kailangan bukas mag-soul winning ka, okay, hindi ko pwedeng gawin sa inyo yun kasi hindi niyo po ako boss, okay? Number 1, hindi ko po kayo pinapasweldo.
Okay? Number 2, may kakayahan po kayo mag-isip sa sarili po ninyo. Okay? So, pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung sinasabi ng Bible. And even ng Diyos, hindi po kayo inuobliga. Kasi pansinin ninyo, kung yung Diyos, yung man dun sa parable na yun, kung wala siyang tiwala, aalis ba siya ng sobrang layo? Hindi. So, kung ang Diyos walang tiwala sa atin, sa tingin nyo, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na makapag-isip? I mean, isipin niyo yung trabaho na ginawa ni Jesus Christ para maligtas lang tayo. Kung ako ang Diyos, at kung kunyari stricto ako na kaya, ito gagawin mo palagi, ito gagawin mo palagi, okay, I mean, babantayan ko na lang kayo. Diba? Hindi ko na kayo bibigyan ng free will. Ang problema, dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng free will, kaya hindi po pwede na, ikaw, dahil pinili ka ng Diyos, ikaw ang pupunta na, hindi. That's not true. That doesn't make any sense. At kung titingnan niyo po, even si Jesus Christ, punta po ng Matthew chapter 5. Pakita ko po sa inyo. Matthew chapter 5. Even ang Panginoong Jesucristo, pag nagsasalita po siya, pag nagbibigay po siya ng instruction, hindi po yung parang, although syempre may mga times na nagbibigay siya ng command and things like that, pero kung siya po nagpe-preach, hindi po siya yung tipo ng preacher na, kailangan gawin nyo to, pag hindi mo to ginawa, pupunta ka ng impyerno. Pag hindi ka nagbigay sa akin, pupunta ka ng impyerno, di ba? Ganun yung ibang preacher, di ba? Okay? Pansinin niyo kung gaano ka-witty, kung gaano ka-intelligent yung wording ng Diyos, ng Panginoon Diyos, or ni Jesus Christ, kung paano niya tayo i-encourage na gawin yung mga bagay according sa free will natin. Yan yung Matthew chapter 5. Gumamit po siya ng example, ng real life example, para ipakita po ulit yung spiritual truth. Sabi po doon sa Matthew 5:13, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Ang gusto ko pakita sa inyo dito, nang binigay pong object lesson ng Panginoon Jesucristo, dalawang bagay. Una, asin, tapos pangalawa, liwanag. Okay? Kasi sabi ng Bible, kayo ang asin ng mundo. Okay? Tapos kung hindi nyo gagamitin yung pagiging asin ninyo, ano pang silbi ninyo? Tama? Pero kung titingnan ninyo, yung asin, hindi naman talaga nawawalan ng lasa. Okay? In fact, pag tinignan nyo po sa internet, mawawalan lang, mapapanis lang yung asin kapag hindi siya purong asin. At least yun yung tinuro sa amin ng chemistry teacher namin, okay? So kung mali ako, sisihin nyo yung chemistry teacher ko po. Okay, pero ang pinapakita ko po sa inyo, yung asin, hindi naman talaga siya nawawalan ng lasa. Okay? Hindi siya napapanis, kumbaga. Okay, so ngayon, ano pinapunta natin Jesus Christ? Nasa inyo yun eh. Kung kayo ba, magsisilbi kayong asin. Okay? And ano yung pangalawang bagay? Yung pangalawang bagay, yung liwanag. Kasi sabi ng Bible, wala nga namang tao na nagsindi ng kandila, tapos itatago niya. Doesn't make any sense, right? So sabi ng Bible, kayo, sinindihan kayo ng Diyos, so to speak, na-save kayo, okay, so to speak. So yun yung pagsisindi sa inyo ng Diyos, hindi kayo ilalagay lang ng Diyos sa ilalim. Ibig sabihin, isipin niyo, ang purpose niyo dito sa lupa ay para magbigay ng liwanag. Okay, kaya sabi ni Jesus Christ, kayo bahala, let your light so shine before men. Kasi nga, sinindihan ko na kayo. Ngayon, kung kayo nagtatago, it doesn't make any sense. Okay, kasi ang purpose ng ilaw, kaya siya inilawan, ay para magbigay ng ilaw. Kasi kailangan naman nagsindi ka ng kandila, tapos tinago mo, di ba? Para naman it doesn't make any sense. Balik po kayo ng Matthew 25. Again, ang paggamit po ng mga talentong ibinigay po sa inyo ng Diyos, nasa sa inyo po yan. Okay? Yung iba ginagamit, yung iba hindi. Pero, yung mga bagay na tinanggap mo, sabi ng Bible, dapat mong gamitin. Okay? Tingnan po verse number 19, Matthew 25, verse number 19. Sabi ng Bible, so, nakita po natin doon sa kwento, may tao, may lalaki na ng ibang bansa pumunta sa malayong lugar. Tinawag niya yung kanyang mga servants, binigyan niya ng mga talents or pera. Yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1. And yung 5, kumita ng 5, tama?
Tapos yung dalawa, kumita ng dalawa. Pero yung isa, nilibing. Okay, nilibing niya yung barya. And I don't know bakit niya nililibing yung pera, pero anyways, sabi sa verse 19, after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoned with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. So, ibig sabihin, yung isang yung tao na naka-receive ng 5, naging 5 din, di ba? So, bakit? Kasi pinagigihan niya. Anong judgment ng Bible? Or anong judgment ni Jesus Christ? Sabi ng Bible sa verse 21, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. So, sinasabi ng Bible, pansinin ninyo, no? Hindi, yung doon sa kwento, punta po kayo ng 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. So number 1, nakita po natin, merong provision ng Diyos sa atin. Number 2 na, ito po ay may partiality ang Diyos po. May partiality ang Diyos para sa atin. Pangalawa, kailangan po natin gamitin, practice for God. Gamitin po natin yung regalo po binigay sa atin ng Diyos. Pero meron pong pronouncement na galing po sa Diyos. Meron pong judgment na ibibigay po sa atin base sa kung paano natin ginamit yung rewards na yung biyaya na ibinigay po sa atin ng Diyos. Kasi pansinin ninyo, yung 5, di ba, kumita ng 5 lang. Hindi sinabi specifically 10, right? Kasi sinabi 5 lang. Yung 5 naging 5. Tapos compare ninyo dun sa 2 na ibinigay sa kanya na ang kinita 2 lang. Kasi imagine ninyo, di ba? Kung ako, meron akong 2, tapos kumita pa yun ng 5. Tama? Pero ang sinasabi ng Bible, ang example na binibigay po sa atin ng Bible is yung 5, kumita ng 5, yung 2, kumita ng 2. Tapos pansinin ninyo, pareho po yung naging judgment sa kanila. Tama? Na sila ay, sabi ng Bible, faithful, the good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. Right? Bakit? Kasi at the end of the day, yung mga bagay na ginawa po natin sa Panginoon, babayaran po siya sa atin. Okay. Sinabi ko na po ito sa inyo dati, sasabihin ko po ulit sa inyo, alam niyo po, hindi niyo po kailangan pag kayo po naglilingkod, okay, kapag kayo po naglilingkod sa Diyos, pag nagsisilbi po kayo sa Diyos, huwag niyo pong isipin na yung service po ninyo na ginagawa sa Diyos ay kabayaran para sa kaligtasan na ibinigay niya. Okay? Kasi maraming mga Kristiyano or maraming mga tao ang iniisip nila, pag naglilingkod sila sa Diyos, kaya nila ginagawa yun kasi kailangan nilang bayaran yung regalo ng kaligtasan na natanggap nila. Hindi po ganun yun. Okay? And even in some Baptist churches, ituturo nila, hindi ba kayo nahiya na niligtas kayo ng Diyos tapos hindi kayo maglilingkod sa Diyos? Okay? Hindi po yun ang point ng paglilingkod ninyo sa Diyos. Okay? Ang paglilingkod niyo po sa Diyos, ang point po nun ay para po bigyan kayo ng rewards. Okay? Kasi kaya po may reward system ang Diyos. Kasi yung trabaho, pinagtatrabaho niyo po dito sa lupa, hindi po libre yun. Okay? Yung ginagawa po natin soul winning, yung ginagawa po natin preaching at tuturo ng katotohanan ng Bible, hindi po libre yun. May bayad po yun. Okay? Ngayon, ang sisingilin natin doon, hindi po yung kinausap natin katulad ng mga Pentecostal, okay? Nag-preach ako sa'yo ng gospel, bigyan mo ako pera, okay? Hindi po yung nasisingilin natin. Kasi yung serbisyo po natin na sa Diyos, siya po yung magbabayad sa atin. Di ba? Okay, ang question, kailan natin makukuha yung bayad, Brother Chris? Okay? Ito na po yung 1 Corinthians chapter 3, pwede po sa verse number 9. Sabi po doon, For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builded thereon. But let every man take heed how he build thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, let every man's work shall be made manifest on the day shall declare it,
because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So, sinasabi po ng Bible. Sinasabi po ng Bible, kapag kayo gumagawa, nagtatayo, sabi po doon, binibigay po kayo para na ang sample ng pagtatayo ng building. Sabi niya, yung foundation ay si Jesus Christ. Okay? So, ano yun? Yun yung salvation. Kasi nung tinanggap po si Jesus Christ, meron kang salvation. Okay? Ngayon, kung depende na sa'yo, sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, depende na sa'yo ngayon kung ano yung ipapatong mo doon. Kasi yung foundation na kay Jesus Christ, di ba? Pero sabi niya, maging maingat kayo kung ano man yung ilalagay ninyo doon sa ibabaw. Kasi, yung trabaho natin dito sa lupa, po pwedeng gold, po pwedeng silver, pwedeng precious stone, po pwedeng din namang wood, hay, stubble. Okay? Ano ibig sabihin nun, Brother Chris? May mga bagay kayong ginagawa dito sa lupa na walang kwenta eternally. Pero kailangan yung gawin. Okay? Example, magtrabaho kayo. Okay? Yung pagtatrabaho, okay, although syempre sinabi ng Bible na servants, obey your master in the Lord and things like, obey your masters in the Lord and things like that. Okay? Obviously, I believe there are certain, golden rewards na matatanggap kayo kapag sumusunod kayo sa boss ninyo, specifically. Pero let's face it, yung pagtatrabaho po ninyo, ginagawa niyo po yun para kumita kayo ng pera. Okay? Para may pangkain kayo and things like that. So usually yun po ay wood, hay, stubble. Okay? Ibig sabihin, wala po siyang eternal value. Kasi hindi nyo naman po madadala yung trabaho ninyo sa lupa, ay sa langit. Tama? Okay? May nakita akong mga puntod na namatay sila, tawag na sa sarili na architect, so and so. Pero nasa hukay na sila. Pagdating nila sa langit or sa impyerno, wala na yung architect nila eh. Okay? Hindi sila architect so and so, or engineer so and so, okay? Or attorney so and so. Although, syempre sa lapida pwede mo ilagay yan. Okay, yung sinasabi ko. Pero, hanggang doon lang yun eh. Okay? Sabihin yung trabaho ninyo, wala na siyang eternal value. Okay? So, it's either wood, hay, or stubble. Pero may mga bagay kayong ginagawa, or supposed to be, may mga bagay kayong dapat na ginagawa of eternal value. Ano yun? Pag-attend ng church. Pag-i-encourage ng kapatiran. Okay? Paglabas at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung mga bagay na inilalaan ninyo sa Diyos, sabi ng Bible, gold, silver, or precious stones yun. Okay? At pagdating ng panahon, meron tayong tinatawag na judgment seat of Christ, kung saan, ang tayong mga tao, kumbaga sort of like picturing, itatapon natin lahat kung ginawa natin dito sa lupa sa isang apoy. Okay? So kapag tinapon mo ang gold, silver, at precious stones sa apoy, ang lalabas ay gold, silver, precious stones. Tama? Kasi hindi siya masusunog eh. Diba? In fact, kung titingnan mo yung proseso para makakuha ka ng gold, silver, and precious stones, kailangan mo siya ilagay sa apoy. Right? Okay? Pero kapag yung kahoy, yung hay, yung dayami, so to speak, tama, inilagay mo sa apoy, ano mangyari? Masusunog. Yung kahoy, okay? Yung dayami, okay? Hindi yung nagtapon, okay? Kasi marami mga tao, kaya ko kinaklarify, kasi marami mga tao iniisip nila, even Catholics, tinuturo nila na yung masusunog daw, yung tao. Okay? Hindi po yung tao ang masusunog. Ang masusunog is yung tinapon mo na kahoy, na dayami, okay? Kasi it makes sense in reality na kapag tinapon mo yung mga bagay na yun, masusunog sila. Okay? At ang sabi ng Bible na ang biyaya na bibigay sa'yo, ang ganun pa lang ibibigay sa'yo, is ayon doon sa mga ginawa mo with eternal value. Okay? So, nasa sa inyo yun, tama? Pero tandaan nyo, tatanggap pa rin kayo whether ano man yung kung ano man yung natira dun sa ginawa ninyo, yung mga precious stones na yun, meron siyang reward. Tama? Bakit? Kasi may judgment ang Diyos sa ating mga saved people. Ito po yung balik po yung Matthew 25. Matthew 25. Matthew 25. So verse 24. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. I was afraid, and went and hid the talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine.
And his Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap what I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to put my money into the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Ano po yun? So point number 1, nakita po natin yung provision ng Panginoon. Number 2, yung partiality ng Diyos. Number 3, yung practice na dapat po natin ibigay sa Panginoon, and yung judgment or yung pronouncement ng Diyos sa atin. Pero gusto ko maunawaan po natin yung prophet ng Diyos, or the prophet to God. Kasi maunawaan po natin, kanina nakita natin yung 5 naging 5, yung 2 naging 2, pero ito po, yung isa, nilibing niya. Tama? At gusto ko po pansinin po ninyo yung verse number 26. Sabi po doon, his Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap what I not sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Gusto ko maunawaan po ninyo, hindi po interesado ang Diyos sa kung ano po yung meron tayo. Okay? Yung ibinigay niya po sa atin, hindi po doon interesado yung Diyos. Kasi kung papansinin ninyo, yung 5, binigay niya pa rin, yung 5 na naging 5, may reward. Yung 2 na naging 2, tama? Binigyan niya ng reward. Ang question, yung isa, hypothetically, ganito. Let's say, naging 2, tama? Nagkaroon ng extra. Okay? Tingin nyo ba magiging the same yung judgment ng Diyos according to sa nakasulat? Na, sasabihin ba ng Diyos na, ikaw, tamad ka! Diba? Thou wicked and slothful servant, kung may binigay siyang 2? Kasi sila yung binigay ng Diyos, tama? Ibig sabihin, hindi interesado yung Diyos sa kung ano yung meron ka, interesado yung Diyos sa kung ano yung ginawa mo sa meron ka. Tama? Kasi, hindi siya basehan kung ano yung dami ng ginawa mo. Ang importante, may ginawa ka sa Diyos. Tama? Punta po kayo ng Mark chapter 12. Mark chapter 12. Pansinin niyo po itong kwento na to. Ito po, kwento po ito. Totoo po ito. Okay, nangyari po ito sa totoong buhay. Mark 12. Sabi po ng Bible sa verse 41. Mark 12:41. And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. So sa templo, meron pong paghahandog, okay? At ito po yung mga tipo ng mga Baptist na, nagbigay ako 1,000,000, di ba? Okay, yung isa, pinapakita pa talaga kung gaano karami yung binigay nila, okay? So sort of like ganun, okay? Ginagawa ko lang po ito para ma-picture po ninyo in real life kung ano po ba dapat talaga yung nangyayari. Okay, so sort of like mayroong offering sa church, right? At yung offering plate inabot, papakita ko, bibigyan ko ng 1,000 ha? Tapos bibigyan sa offering plate, right? Tapos sabi po sa verse 42, And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a quarter. So, 2 barya. Okay, hindi ko po alam kung gaano po kalaki yung quarting. Okay, pero obviously medyo maliit lang po ito based sa context ng Bible or ng kwento. And sabi po doon, And called unto him his disciples and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her one did cast in all that she had, even all her living. So sabi ng Bible na maraming mga tao nagbibigay doon na mayayaman, pero ang blessed na Jesus Christ is yung offering ng poor widow woman na barya-barya lang. Okay, so to speak. Bakit? Kasi kino-compare ni Jesus Christ hindi lang kung ano yung meron siya, kundi kung ano yung ginawa nung poor widow dun sa kung ano yung meron siya. Okay, kasi here's the thing. Yung mga tao nagbibigay ng marami, maaaring dahil meron silang kapasidad na magbigay ng marami. Okay? And by the way, since ito po ay napag-usapan po yung pagbibigay dito, hindi po kayo nire-require ng Diyos na magbigay ng marami. Okay? In fact, kung titignan po natin ng Bible, ang offering na binibigay po sa atin ng Diyos is in terms of percentage. Pansinin niyo yun? Di ba? Hindi sinabi ng Bible na merong exact amount. O kunyari, ikaw, kailangan, ang bibigay mo, 1,000 tupa. Walang ganun. Okay? Ang utos ng Diyos, magbigay ka ng percentage. 10th part.
Okay? Bakit 10th part, Brother Chris? Kasi yung malaki ang kita, malaki yung 10th part nila. Okay? Kasi, pero, isipin mo, 10th part pa rin. Equal. Di ba? So kung ikaw, maliit ang kita mo, maliit ang income mo, hindi mo kailangan tapatan yung nagbibigay ng 500,000 kasi ang kita nun ay 50 million. Kung ang kita mo 500, ang bibigay mo 50 pesos lang. Di ba? Okay? Kaya hindi, wala pong inggitan. Kasi ang requirement, ang problema sa mga Baptist churches ngayon, ang ginagawa nila, kailangan mo, kasi kapatid ka, nagbigay siya na siya, dapat dagdagan mo yung offering mo. Di ba? Hindi ganun yun eh. Ang purpose mo ng offering is para makapagbigay tayo sa church. Percentage lang yun. So kahit na gano'n pa kalaki yung kinita mo, gano'n pa kalit yung kinita mo, may bibigay ka kasi percentage yun eh. Tama? Pero even though, sa kwento doon sa Mark chapter 4, sa Mark chapter 12, binless ng Diyos yung woman, hindi dahil nagbigay siya ng maliit, kundi ibinigay niya yung buo. 100% kasi yung ibinigay niya, kasi yun lang yung meron siya eh. Diba? Okay? Ngayon, yun lang yung binigay niya. Kaya kung compare mo nga naman doon sa mga nagbigay ng malaki, malaki sila kasi may mayaman sila. Pero ito, mas malaki yung ibinigay niya in a sense kasi percentage po yung requirement ng Diyos. Hindi po siya in terms of value. Balik po kayo Matthew 25. Tapos na po tayo. Continue na po ito. Matthew 25 tapos Genesis 25 po. Okay? Yun na po yung last part natin sa Genesis. Close po tayo sa Genesis 25. Pansinin niyo po sa verse 28. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant unto outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth. So, mapansin niyo po dito sa bandang dulo yung judgment po ng Jesus Christ. So, kung titignan niyo po ito in the earthly wisdom, kumbaga sa wisdom po ng tao, parang unfair. 'Di ba? Kasi ako nung bago po ako Kristiyano, nung binasa ko po ito, ang tingin ko dito, unfair. Kasi imagine mo, may 10 na nga siya, tapos pati yung isang kinuha. Tapos ibinigay pa dun sa nakasampu. 'Di ba? Dapat binigay na lang dun sa nakalima. 'Di ba? Or sa may 4, right? Pero ang sabi ng Bible, kung ikaw na meron, siya yung pagbibigyan sa'yo ng Tapos kung ikaw na may konti, dahil hindi mo siya pinahalagahan, tatanggalin sa'yo kung ano yung meron ka. Okay? And kung titingnan natin, yun po kasi yung requirement po sa atin ng Bible, na kung ano man ang meron tayo, okay, kailangan natin gamitin yun. Kasi kung hindi, tatanggalin po siya sa atin ng Diyos, kahit na konti lang yun. Okay? Tingnan nyo, and kung titignan nyo po yung verse 30, gusto ko lang po tingnan nyo, bigyan lang ng konting oras yung paliwanag po sa verse 30. Kasi, baka isipin nyo po, yung unprofitable servant po dyan, unsaved. Nawala yung salvation pala. Okay? Kasi kung titignan nyo po, and cast ye the unprofitable servant unto the outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Brother Chris, yung servant po ba dyan ay saved, unsaved, or nawala yung kaligtasan niya. Okay? I believe na yung servant doon is unsaved. Okay? Hindi siya saved. Okay? Servant ni Jesus Christ eh. Well, even si Nebuchadnezzar, right? Nung siya ay hindi pa saved, tinawag siyang servant of God. Okay? Si Cyrus, na I believe ay hindi saved, tinawag siya na servant of God sa Isaiah. Okay? So, hindi po lahat ng servant of God ay saved. Okay, and I believe na yung 1 talent na pinapatungkulan po dito sa kwento po na to, okay, yun po yung talent ng salvation, yung kaalaman niya para maligtas. Okay, nabinigyan siya ng Diyos ng oportunidad na maligtas, pero tinago niya yun, hindi niya ginamit, so to speak, yung pagkakataon. Kaya nung kinuha sa kanya yung salvation, pagkakataon na ba-save, siya ay napunta sa apoy. Okay, nasulog siya. So basically, yung servant po na yun, tingin ko po doon, hindi po talaga siya saved. Okay, pero punta po kayo Genesis chapter 25. So, nakita po natin na kapag meron kang kukonti at hindi mo pinahalagahan, okay, maaaring kunin po sa'yo ng Diyos. Kasi again, ang konsepto na gusto ko maunawaan nyo is kung ano ang meron kayo, kapag hindi nyo siya ginamit, maliit man yan o malaki, okay, pag hindi nyo ginamit, tatagawin sa inyo ng Diyos. Okay. Sabihin nyo, Brother Chris, parable yan, hindi totoong nangyari yan. Bigyan ko po kayo ng totoong nangyari. Okay? Tingnan nyo yung Genesis chapter 25.
Tingnan niyo po sa verse number 29. Ito po ay kwento ni Jacob at ni Esau. At kung hindi po kayo familiar sa kwento po ni Jacob at ni Esau, okay, si Jacob at Esau po, kambal po sila. Okay? So, yung kambal po na anak po sila ni Isaac, so yung kambal po sila, si Jacob ay magtatanim or farmer. Okay? Magbubukid po siya. Si Esau ay hunter. Okay? Panganay si Esau kasi nauna siya ng about 5 seconds, I guess. Okay? So, panganay si Esau, bunso po si Jacob. Si Esau bilang panganay, meron po siyang karapatan, tawag po doon ay birthright. Sa Bible, ang birthright ay binibigay po sa panganay. Ibig sabihin po nun, meron po siyang double portion sa lahat ng pamana ng kanyang angkan. Okay? Pero pansinin niyo po yung ginawa po ni Esau sa Genesis 25. Tingnan niyo po sa verse number 29. Sabi po doon, and Jacob sought pottage, and Esau came from the field, and he was faint. So may araw na meron pagkain si Jacob, pero walang pagkain si Esau. And sabi po doon, and Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore his name was called Edom. And Jacob said, sell me this day thy birthright. And Esau said, behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? Pansinin niyo sinasabi ni Jacob, ni Esau, meron akong karapatan, may kapangyarihan ako, meron akong birthright na ibinigay sa akin, pero wala itong silbi kasi mamamatay na ako. Okay? Tapos, gusto ni Jacob bilhin. Okay? Ang kapalit nung birthright ay isang pottage. Okay? Now, kapag search niyo yung pottage, sabihin po nun, gulay. Okay? Kasi nga wala siyang mahanap na karne. Okay, kasi di ba hunter si Esau? So wala siyang mahanap na karne. So napilitan siya kumain ng gulay. Pero dahil na kay Jacob yung gulay, sabi ni Jacob, teka lang, walang libre sa mundo. Kailangan mong ibigay sa akin yung birthright mo. Okay? So sabi ni Esau, sige, mamamatay na rin naman ako total, wala na ako makain. O sige, sa'yo na yung birthright ko. Dinispise ni Jacob. Pansinin niyo po yung verse 34, sabi po dun, then Jacob gave Esau bread and pottage and of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Pinabayaan niya po. Pinawalang bahala ni Jacob. Ni Esau, yung kanyang birthright. Ito po ay ng Genesis 27. Bakit pinabayaan ni Esau? Kasi hindi po siya naniniwala. Tingin niya walang kwenta yung birthright niya. Okay? Tingin niya na, birthright lang naman yan eh. Diba? Sort of like, parang may Christian, teka lang, alit naman ang church ninyo eh. Okay? Or sort of like, teka lang naman eh, konti lang naman kayo, or whatever. Okay? Pero, or sort of like a Christian, na sa tingin niya, kung konti lang yung kaya niyang iambag sa buhay, sa pananampalataya niya. Okay? Yung kaya niyang gawin, konti lang naman eh. Wala namang kwento yung ginagawa ko. Okay? Sort of like that Christian. Okay? Kasi alam niyo tayo bilang bilang mga anak ng Diyos, meron tayong birthright eh. Nakita na natin kanina, merong reward na nag-aabang po sa atin. Hindi nga lang dito sa lupa, okay, kundi nag-aabang sa langit. Tama? Pag tayo po ay nagkita ng Diyos. Pero ano nangyari kay Esau? Dinispise niya yung birthright niya para sa isang bowl ng, isang bowl ng gulay. So ngayon, nung oras na ng pagpapamana, tama, ni Isaac, sa Genesis chapter 27, pansinin niyo po, verse 34. So, ang nangyari, kung titignan niyo po yung kwento na yon, tinulungan ng nanay ni Esau at ni Jacob, si Jacob, para makuha yung mana. Tama? Kasi kung babasahin niyo yung Genesis chapter 27, wala po tayong oras para puntahin po yun, masyado lang pumaba yung sermon. Pero kung titignan niyo po yun, gusto na pong i-bless ni Isaac si Esau para pamanahan siya. Okay? Pero sabi niya, kailangan mo muna akong ipaghanda ng karne. Gusto ko muna ng beef steak. Okay? Again, sinasabi ko lang po yun kasi gusto ko pumukunawa po niyo yung konteksto ng Bible. Pero sabi ni Jacob, ni Isaac kay Esau, gusto ko ng beef steak. Mag-hunting ka, okay, tapos pagluto mo ako, para pagkakain ko, nabusog ako, i-bless kita, sa'yo na yung pamana. Okay? Narinig ko yun ng Rebecca, yung asawa ni Isaac. Tapos, inutusan niya si Jacob na gayahin si Esau sa gusti para makuha yung mana. Tama? Pansinin niyo yung verse 34, sabi po doon, and when Esau
heard the words of his father. Kasi nakuha ni Jacob eventually nakuha ni Jacob yung blessing. Tama? And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also my father. And he said, Thy brother came with subtlety, and had taken away thy blessing. And he said, ibig sabihin po nito si Esau, sabihin po ni Esau, Is not he rightly named Jacob? For he had supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and behold, now he had taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me? Ano gusto ko maunawaan ninyo mga kapatid? Si Esau, dinispice niya yung birthright, hindi niya alam nandun yung blessing. Okay, hindi ko sinasabing tama yung ginawa ni Jacob. Okay? Pero naniniwala ako na isa sa mga dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na mangyari yung ginawa ni Jacob is kasi, number 1, dinispice ni Esau yung birthright. Kasi hindi alam ni Esau na yung birthright may blessing. So, nung binenta niya yung birthright, di ba? Ang nangyari ngayon, gusto niya ibenta yung birthright, pero gusto niya rin yung blessing. Hindi pwede yun. Di ba? Kasi ang birthright, nandun kasama yung blessing. Okay? So, ngayon, ano gusto ko maunawaan ninyo? Well, ito gusto ko maunawaan ninyo. Meron tayong birthright. Meron tayong opportunity ngayon, mga kapatid, sa mundong ito, na makapaglingkod sa Diyos. Meron tayong opportunity, especially dito sa Cavite, na magkaroon ng great church. And when I say great church, yung ibig sabihin po nun, yung church na hindi dahil ako yung pastor, ako yung nag-deliver, whatever, okay, kundi ito, isa pong great church na makakasigurado po kayo na ang ituturo ay galing po dito sa Bible. Okay? Na hindi po gawa-gawa lang or something like that. At ito po gusto ko muna po ninyo. Kung i-despise po ninyo yung birthright, right? In a sense na, kasi every once a month lang naman yung service kasi konti lang naman kami. Kasi hindi naman laging nagsusol winning or whatever. O kung i-despise niyo po yun, baka ma-miss po ninyo yung blessing. Kasi yung birthright, nandun po yung blessing. Yung blessing nasa birthright. So kung i-despise niyo yung birthright, baka mawala po yung blessing. Okay, baka mawala po yung opportunity natin na magkaroon ng great church dito sa Cavite. Kasi nga po, dinidespise po natin. Hindi ko sinasabing ginagawa natin. Wino-warningan ko lang kayo na baka dumating sa punto na tayo, nagdi-despise na tayo ng birthright, ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi tandaan ninyo, kung sa atin ibinigay ito, required po sa atin na yung mas marami. Kasi isipin ninyo, pagdating nyo sa langit, tatanungin kayo ng Diyos, sinubukan ng Verity Baptist na mag-start na church Cavite. In case mag-fail tapos tatanong sa inyo, ano ginawa nyo? Kasi mas accountable kayo kasi membro kayo ng church or membro kayo ng isang church na nagpipreach ng katotohanan. Compared sa isang tao, sa isang Kristiyano na nagsisimba sa isang Baptist church na wala namang tinuturo na kahit ano. Kasi, nag-spend ako ng oras sa sermon, okay, para mapakita sa inyo na yun ang sinasabi ng Bible. And I hope naman, and siguro naman, may natutunan. Baka naman, Brother Chris, may natutunan sa sermon mo. Okay, huwag naman ganun. Okay, pero, di ba, at least, hopefully, may nauunawaan naman kami natutunan kayo sa sermon namin. And here's the thing, accountable kayo doon. Right? So, sa inyo na mas maraming ibinigay, tandaan lang po natin, mas marami po ang ibinigay. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw po ito na pinagkalo niyo po sa amin, Panginoon. Alam ko po na kami, Panginoon, ay maliit pa lamang po na church of gawain mo. Kami po hindi, Panginoon, na i-bless niyo po ang Cavite, Panginoon, bless niyo po, Panginoon, kami, Lord God, ng mga soul winners, na makapag-akay pa po kami, Panginoon, maraming mga kalalo. Hindi lang po, Panginoon, na maliligtas, Panginoon, kung magiging bahagi din po ng iglesia po na ito, Panginoon, na kami po, Lord God, ay magiging gamit-gamit, Panginoon, na liwanag dito po sa Cavite. Bless niyo po, Panginoon, bawat pamilya na nandito, Panginoon, provide niyo po kanilang mga pangangailangan. Yung trabaho po nila, Panginoon, na inyong pangingatan. Sa gayon, Panginoon, makapag-provide po sa kanilang family. At ngayon din po, Panginoon, makapag-focus po sila sa patuloy na pagbibigay po sa inyo, Panginoon. Tawaran niyo po kayo pa sa mga kasalanan, kayo si my pray. Amen.